Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na ang latest sa ating panahon. 4 na araw na natin binabantayan ito si Bagyong Kedan, pero at least ang good news dyan ay hindi naman tayo direkta na apektuhan na naturang bagyo. At dahil bumagal pa ang pagkilos nito, instead of Saturday sa linggo na natin inaasahan lalabas ng area of responsibility ang nabanggit na bagyo. Bilang gabay sa mga susunod na araw habang nandito ang bagyo at pag-alis ni Kedan, narito ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Maglalaro sa agwat na 16 to 24 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Asahan ng partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms mula October 4 hanggang sa October 6. Dito naman sa Metro Manila, asahan po ang fair weather at ganun pa man, maigi pa rin po magdala ng payong dahil sa mga isolated thunderstorms na maaari natin maranasan pagsapit ng hapon o gabi simula bukas po yan hanggang sa linggo. Punta naman tayo ng Metro Cebu. Simulan na ng umaga ang paglalaba dahil matatagalan ang pagpapatuyo ng inyong damit sa maulap na panahong maasahan bukas hanggang sa Sunday. Sa Metro Davao, magiging partly cloudy ang kalangitan bukas at sa Sabado, pero pagsapit ng linggo, bago po kayo pumunta ng simbahan at mga mall, siguraduhin may dalang payong dahil sa cloudy skies with rain showers at thunderstorms. At sa Zamboanga City, naway maayos na inyong kalagayan dyan. Huwag po masyadong maglalabas ng bahay dahil makakaranas ng pagulan ang ating mga kababayan sa susunod na 3 araw. So yan po ang aasahan nating lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Magbabalik ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Ngayong merienda time, dagdag kaalaman muna tayo mga kababayan, kailan nga ba dapat tayo umiinom ng tsaa? Alamin po yan dito sa Tamang Oras. Isa sa mga inumin na nakakatulong para sa isang malusog na pangangatawan ay ang tsaa o tea. May iba't ibang klase ng tea at ilan sa mga ito ay may katumbas na tamang oras sa pag-inom nito. Katulad na laman ng green tea o black tea, ang tamang oras sa pag-inom ay 1 o 2 oras pagkatapos kumain. Siguraduhin nakakain bago uminom ng tsaa para hindi sumakit ang tiyan. Hindi naman inirerekomenda ang pag-inom ng green tea o black tea sa gabi dahil sa mataas na caffeine content nito. Kaya naman mainam na uminom ng tsaa bago mag-alas 5 ng hapon bago magsimula ang hapunan. Kahit maganda sa kalusugan ang pag-inom nito, ang sobrang pag-inom ng green tea o black tea ay nakakasama sa katawan. Kaya naman nararapat na uminom lamang ng 2 beses sa isang araw. Ngunit kung ang iniinom nyo naman ay herbal tea, maaari itong inumin kahit anong oras sa isang araw dahil ito'y caffeine at sugar-free na inumin. Maraming benepisyo ang pag-inom ng tea o tsaa. Taglay nito ang antioxidants na nagbibigay proteksyon sa katawan laban sa mga epekto ng polusyon. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang sakit sa puso at stroke dahil nililinis din nito ang arteries. Linalabanan din ito ang blood clots na nagmumula sa makolesterol na mga pagkain. Bukod sa nagpapalakas din ito ng immune system, mainam din ito sa digestion. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! 83 days to go before Christmas, mga kababayan. Naku, mag-ipon-ipon na ng pangregalo sa inyong mga classmates, workmates at mga kapamilya. Ang oras po ngayon ay 3:01 ng hapon ayon sa Philippine Standard Time. Ang time check at weather update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl April Enerio. Magandang hapon.